Hallelujah. Magandang hapon po sa bawat isa. Sige po, tayo po tayong lahat. Thank you, Jesus. Sa mga nanonood po online, magandang gabi po. Ayan, sige po, pwede po ba nating batiin ang ating mga katabi at sabihin natin, today is Lord's Day. Come on, pwede ba natin sabihin sa katabi natin, today is Lord's Day. Kaya po wala po tayo ibang gagawin kundi magpuri sa ating Panginoon. Amen po. Thank you, Jesus. Kung pwede ko po ba makita ang malakas na palakpak na mga excited magpuri sa ating Panginoon. Hallelujah. Sige po, let us acknowledge His name. You are here, Panginoon. Your presence is here, oh God. And you are welcome in this place. Hallelujah, Jesus. Come on, let's go for hands, Lord God. Let's worship Him. Yes, Lord. Jesus. Thank you, Lord, for the joy, Panginoon. Hallelujah. Patuloy po natin purihin ang ating Panginoon. Yes, Lord. Tuloy ko namin aawin
then, oh God, as you are our God, oh God. Hallelujah. You are strong. You are powerful. Hallelujah. Yes, Jesus, you are here. And we will worship you, oh God. Oh. Turn into wine. Open the eyes of the blind. There's no one like you, none like you. Into the darkness we shine, and out of the ashes we rise. There's no one like you. Our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, also in power. Our God, our God. Yes, that is who you are, Lord. To the darkness to shine, and out of the ashes we rise. There's no one like you. I'm gonna say it. None like you. Our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, also in power. Our God, once declare it. Our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, also in power. Our God. Yes, Lord, we will declare who you are in this place. Yes, you are, Lord. Hallelujah. Come on, people of God. That's it. And if our God is for us, then who could ever stop us? Then if our God is with us, then what could stand against? And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what could stand against? And if our God is with us, yes, Lord. Then if our God is with us, then what could stand against? And if our God is for us, then who could ever stop us? Then if our God is with us, then what could stand against? Then what could stand against? Oh, no, then what could stand against? As you were, God. Yeah. Our God is greater, our God is stronger. God, you are higher. Our God is healer, also in power. Our God, our God. Our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, also in power. Our God, our God. Hey! And if our God is for us, then who could ever stop us? Then if our God is with us, then what could stand against? And if our God is for us, then who could ever stop us? Nothing can stand against. What? And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God, then what could stand against? And if our God is for us, and if our God is with us, then what could stand against?
awesome. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Come on, minsan pa po isang malakas na palakpak para sa ating Panginoon. Come on, yung palakpak na hindi talunan. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. You are here, oh God. And Lord, thank you for your presence. Hallelujah. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Kung ikaw ang Diyos namin, Panginoon, Lord, hindi kami mangangamba, Panginoon. Hindi kami matatakot, oh God. Dahil alam namin, Panginoon, na ikaw ang aming kasama. Ang Diyos na never naging talunan, Panginoon. Ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ang Diyos na may lalang ng langit at ng lupa, Panginoon. Hallelujah. At yan ang Diyos na sinasamba at pinapapurihan namin sa lugaring ito. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Whom shall I fear? Whom shall we fear? If you are with us, you are not against us, Lord. Hallelujah. Come on, people of God. Come on, sige po. Let's worship our God. He is King of Kings. He is Lord of Lords. Hallelujah. Hallelujah. Come on, come on. Worship Him. Worship Him. Yes, Jesus. Yes, Jesus. I want to lift up our hands. I want to sing this song. Hallelujah. You hear me when I call. You are my morning sun. Though darkness fills the night, it cannot hide. Whom shall I fear? You crush the enemy underneath my feet. You are my sword and shield. Those troubles linger still. Whom shall I fear? Whom shall I fear? I know who goes before me. I know who stands behind. The God of angel armies is always by my side. The one who reigns forever. He is the bread of mine. The God of angel armies is always by my side. My strength is in your love, for you will always say, you will deliver me. Yours is the victory. Whom shall I fear? So Lord, whom shall I fear? I know who goes before me. I know who stands behind. The God of angel armies is always by my side. The one who reigns forever. He is the friend of mine. The God of angel armies. Yes, I know who goes before me. I know who stands behind. The God of angel armies is always by my side. The one who
are faithful. Yes, you are, and nothing formed against me shall stand. You hold the world in your hands. I'm holding on to your promises. One more time. Oh, nothing formed against us, and nothing formed against me shall. Oh, nothing. You hold the world in your hand. I'm holding on to your promises. You are faithful. Come on, one more time. Come on, remind yourself. And nothing formed against me shall stand. You hold the whole world in your hands, oh Lord. I'm holding on. Yes, you are faithful. You are faithful. I know who goes before me. I know who stands behind. The God of angel armies is always by my side. The one who reigns, he is a friend of mine. The God of angel armies, yes, that is who you are. I know who goes. I know who stands behind. The God of angel armies is always by my side. The one who reigns forever, he is a friend of mine. The God of angel armies. One more time, go on, sing it. I know who goes before me. I know who stands behind. The God of angel armies is always by my side. The one who reigns forever, he is a friend of mine. The God of angel armies is always by my side. As the Lord, that is who you are. Oh, I will not fear, Lord. Hallelujah. Come on. Oh, lift up your hands. Oh, lift up your hands and say, whom shall I fear? Oh, I'm not afraid. Oh, hallelujah. Yes, Jesus. I know. Hallelujah. Oh God, you hold the whole world in your hands. I'm holding on to your promises. Come on, kapatid. Hold on, hold on. And nothing formed against me shall stand. You hold the world in your hands. I'm holding on to your promises. You are faithful. You are faithful. And nothing formed against me shall stand. Oh, nothing, nothing, nothing. 'Cause you hold us, you hold us, Lord. I'm holding on to your promises. You are faithful, you are faithful, and nothing formed against me shall stand. Yes, you hold the whole world in your hands. I'm holding on
on, can we lift up our hands and sing? And nothing form against me shall stand. You hold the heart in your hands, oh God. I'm holding on to your promises. You are faithful. You are faithful. Hallelujah. Yes, Lord God. Sige, palakpakan po natin ang Panginoon. Tapat ka, Panginoon. Hallelujah. Salamat, O Diyos. Itong aming inawit, Panginoon, hindi lang to basta awit, Panginoon. Ito yung testimonya namin sa iyo, Panginoon. That you are with us, Panginoon. Yesterday, today, and sa aming bukas, Panginoon, alam namin that you will go before us, Panginoon. You will fight the battles, Panginoon, that we have, Panginoon. Ikaw ang aming magiging saklolo, O Diyos. Ikaw ang aming magiging protector, Panginoon. Kaya Lord, marapat lang na itaas ang pangalan mo, Panginoon. Dakilain ka, Panginoon, sa aming mga buhay dahil totoo ito, Panginoon, na Lord, ikaw ang Diyos na nagtatanggol sa kanyang mga anak, Panginoon. Salamat, Panginoon. Sige, Lord, hayaan mong papuri, parangal, pasasalamat, O Diyos, pagsamba ang ibalik namin sa iyo sa mabuti at tapat mong pangalan, O God. Sige, pwede bang palakpakan muli natin si Lord, kapatid? Thank you, God. Salamat, Panginoon. At Lord, sa hapong ito, Diyos, sige, God, hayaan mong maging Diyos ka namin, Panginoon, Lord God. Patuloy kaming, Lord, lumalapit sa iyo, Panginoon, Lord God. And sa hapong ito, Panginoon, use your words, Panginoon, to teach us, Panginoon, Lord God. To remind us, Panginoon, to encourage us, Panginoon, Lord God, sa mga bagay na alam mong nandun kami right now, Panginoon, Lord God. We pray for your words tonight, Lord. Mangusap ka sa bawat isa sa amin, Panginoon. Ang bawat isa sa amin ay merong mga daladalahin sa hapong ito. At Lord, nawa, O Diyos, sa mga salita mo tonight, Panginoon, magsilbi itong liwanag, Panginoon, Lord, dito sa aming mga tatahakin, Panginoon. Magsilbi itong lakas, Panginoon, na siyang magiging gabay namin upang lakarin, takbuhin namin, Panginoon, ang mga bagay na, Lord, meron kang kinalaman sa buhay namin, O Diyos. Salamat sa mga anak mo na nandito, Panginoon. Sige, Lord, among papuri, parangal, pasasalamat, aming pagtitiwala at pananampalataya ang makita mo sa hapong ito, O Diyos. Lord, gamitin mo lamang ako, Panginoon, bilang instrumento mo ng iyong mga salita, Panginoon. Hindi sa aking sariling kalakasan o kung ano man ang meron ako, Panginoon, kundi, Lord, hayaan mo magpagamit ako sa iyo, Panginoon, Lord God. And also, as na nandito, Panginoon, Lord God, hayaan mong ituon namin ang aming puso, ang aming isipan, Panginoon, sa mensahe mo, sa boses mo, O Diyos, sa hapong ito. Salamat, Panginoon. Tunay nga, O Diyos, na pupurihin ka namin. Walang sawa naming itataas, ibabander, Panginoon, Lord God. Ipagmamalaki na ikaw ang Diyos ng aming buhay, O Diyos. Sige, palakpakan mo muli si Lord, kapatid. Hallelujah. Salamat, O Diyos. Salamat, O Diyos. Ama, sa iyo lahat ng kapurihan at pasasalamat, Panginoon. We love you, God. In Jesus' name we pray, and everyone say, Amen and Amen. Sige po, malakas sa palakpak sa Panginoon. Sa araw na to. Magandang hapon po sa bawat isa. Pwede pang pakibati mo po ang iyong katabi. Pakisabi mo sa kanya, magandang hapon sa iyo. Salamat sa Panginoon. Welcome po sa ating panghapon na service. Araw na ito, pangatlong service na po natin to. At sige po, ayan po natin na katulad kanilang umaga, sa hapong ito at sa darating pa natin, dalawang pang services ang meron tayo after neto. No? Magsalita si Lord at I pray, no? Yung prayer natin kanina, tayo, hinda po natin ating sarili na si Lord ay katatagpuin tayo, hindi lang naman sa ating awitan kanina, kundi sa kanyang mga salita para sa atin sa hapong ito. Sige po, pwede ba natin muling palakpakan si Lord? Bigay natin yung papurit parangal sa Kanya. Hallelujah. Before I go to the title po of my message, now, I just want to share yung naging kaganapan po last midweek. Ano po, no? Last midweek, last Wednesday,
hindi po ako nag-preach, pero when I preached the gospel last Wednesday, I talk about running the race. Ano po? Ang ganda nung sinabi ni Paul doon sa Ephesians or Philippians rather, that as we run the race, we run it with perseverance. Ano po? Pagpapagal sa Tagalog. Pwede mo sabihin niyo po sa katabi niyo, pagpapagal. Now, meron talagang pagpapagal sa lakarin sa Diyos. Ang ganda nung inawit natin kanina na hindi pinangako ng Diyos na sa buhay natin ngayon, magiging okay na lahat. Nandun yung pangako ng Diyos na anuman ang daanin natin, nandun man tayo sa parang katiwasayan ng buhay, o right now, andun tayo sa nandun tayo sa mga kapagsubukan ng ating mga buhay, andun ang saklolo ng Diyos. Andun ang pagsama ng ating Diyos na sabi nga doon, siya ay nandun sa harap, siya ay nandun sa ating gilid, siya ay andun sa ating likuran na handang sumaklolo, handang mag-rescue, handang maging Diyos sa ating buhay. As we put our faith and our trust in that God na meron tayo sa ating buhay. Sige, palakpakan mo nga si Lord dyan. At nakaka-encourage dahil yun na nga, maintindihan mo na, Lord, yes God, hindi lang ikaw ang Diyos na parang kasama namin sa kasaganahan. Hindi lang ikaw ang Diyos na parang kasama namin kapag andong kaming masaya. Pero ikaw ang Diyos na sa lahat ng panahon, masaya man, hindi, nasa victory man, or nandun kami sa testings ng buhay namin, Panginoon, walang dahilan para, hindi na nga walang dahilan na para iwan ka, walang dahilan na para kalimutan ka, walang dahilan na parang isang tabi ka, dahil ikaw ang Diyos na kahit kailan, hindi nang iiwan. Sige, palakpakan mo si Lord, kapatid. At sabi ko nga, kaya ko to sinabi sa atin sa hapong ito, dahil ito ay merong karugtong. Hindi naman karugtong sa pag-uusapan natin, pero meron siyang konting connect, Para maintindihan natin sa buhay natin na dapat talaga siya ang ating unahin, Hindi lang ito tuwing araw ng linggo, pero sa bawat araw ng ating mga buhay, andoon yung ingredient na Diyos, ikaw ang lagi kong unahin. More than anything else. More than the things of this world, andun ka sa puso mo na, Lord, ikaw ang number one. Ikaw ang priority. Ikaw ang dapat sentro ng buhay ko. Nasa loob man ako ng simbahan, nasa labas man ako, O Diyos, hindi mawawaglit sa puso't isipan ko na dapat ikaw ang maitaas in my life. So sa hapong ito, patuloy tayong mag-uusap-usap, and I pray, kausapin tayo ng Diyos na mang-usap sa atin. Nang sa gayon, hindi lang tayo yung parang naging, kumbaga parang sa buhay natin right now, yung parang komportable o parang sabihin, Pastor, okay na to, hindi. Meron pang mas maganda dyan. May mas ilalalim pa yung ating pananampalataya, yung ating relasyon, yung ating pagmamahal sa ating Panginoon. Sige, pwede mong palakpakan mo siya kung handa ka na makinig ng salita ng Diyos. Sa hapong ito, ako po, excited na po ako. The title po of the message sa buong araw ng linggo is about the first always prevails. Ulitin ko po, the first always prevails. Pwede bang pakisabi sa katabi mo, the first always prevails. Ang yung una, minsan yun, tayo parang churchy masyado. May mga times na pag nag-isip ka ng isang bagay, for example, tema or pagkain, parang yun agad yung maiisip mo. So, titignan natin sa title natin, yun, na parang pag inisip mo, ganito, o favorite mong ulam, naisip mo na agad. Yun yung first kasi. Kung papipiliin ka man ng 5 ulam dyan, pero in your heart and mind, yun yung preference mo, kahit itapatan niya ng 100 ulam o 100, di ko alam, mga options, yun at yun lagi yung mananalo. Yun at yun lagi ang pipiliin mo. So, doon pa lang makita natin, mamaya, tignan naman natin sa ating spiritual po na buhay, that we should know what is the first sa buhay natin. Because kung ito ay set, kung ito ay tama, it will always prevails. Bigyan ka man o hainan ka man ng 100 na option o 1,000,000 na option dyan, na parang sobrang enticing, pwedeng nagliliwanag, pwedeng napakasarap, kung pagkain po yan. Pero at the end of the day, you know what's your preference, you will always pick what's first in your heart and mind. Your first choice will always prevail kahit ano ang parang i-offer sa'yo sa harapan mo. So, tingnan natin ngayon ito in our spiritual lives kung ano gustong sabihin ng Panginoon. Let's talk about race. Last week, again, sa midweek, I talk about yung literal, running the race. Ang sabi doon sa Philippians, Sabi ni Apostle Paul, let us run the race with perseverance. That is
marked out for us. No, na sa bawat buhay natin, meron tayong race na dapat takbuhan. Hindi takbuhan palayo, kundi itakbo, no, ilakad. Yun na nga po yun, yung puntahan, no, na sinet sa atin, sa bawat isa sa atin. No? Pwede ba sabihin mo sa katabi mo, may race ka na dapat takbuhan. Ayan, no? May race tayo mga kapatid, hindi. Kay pastor lang yan, kasi siya yung pastor. Hindi po. Ang bawat isa sa atin, nilalang tayo ng Diyos ng merong dahilan, may purpose ng Panginoon na sa bawat buhay natin, may race na dapat tayong tinatakbuhan right now. So, kung wala ka pa dyan, ako po, pwedeng tignan mo yung sarili mo na, Lord, I want to be in that race. O I want to know that race. Kasi baka right now, Lord, hindi ko alam kung ano ba tong tinatakbuhan ko, tumatakbo pa ba ako, o nilalakaran ko pa ba itong mga bagay patungkol sa iyo, O Diyos. But the Lord wants to say today na the Lord ay may mark out na race para sa bawat isa sa atin. At yun na nga yung sabi ko kanina, yung running the race with perseverance. Ano po, si Lord ay honest. Hindi si Lord mag-o-offer ng parang puro rainbows and sunshine. Sa mundong ito, dahil wala pa tayo doon sa eternal life na ultimately pangako sa atin ng Panginoon sa langit. Sa mundong ito, yun na yun. May times na andun tayo masaya, may times na andun tayong nagtatagumpay, at may times na andun tayo na puno-puno tayo ng kapahingahan, puno-puno tayo ng kasaganahan. But may times din na nandun yung perseverance. Papasok yung perseverance dahil pwedeng overwhelming, pwedeng ang kaaway sobra yung kanyang mga ino-offer. Pero at the end of the day, Apostle Paul encourages the believers to run the race with perseverance. Pwede bang pakisabi ulit sa katabi mo, perseverance. Merong pagpapagal. But ang sabi doon, no, ituloy ko yung verse, running the race with perseverance, marked out for each and every one of us. Sabi doon, matatakbo natin at mapagtatagumpayan natin, matatapos natin ang race na to, sabi doon, by fixing our eyes on Jesus. Pwede ba sabihin mo sa katabi mo kay Jesus? Fixing our eyes on Jesus, not on the race itself, not on the surroundings, but fixing our eyes on Jesus. Sabi doon, who's the perfecter? Siya ang beginning, siya ang end, no, ng ating salvation. So, that is Jesus sa buhay natin. And ngayong hapong ito, tingnan din natin yung race na sinasabi dito sa ating pag-uusapan. That sa ating pagtakbo, ano po, the first always prevails, no? Punta sa racing, no? Tao man yan, swimming man yan, di ko alam kung maraming klase ng paligsahan na merong beginning at merong finish line. Pwedeng sasakyan, ano po, pero pwedeng kabayo, hindi ko alam, madaming mga pwedeng maisip tayo na race. At kung ikaw ay isang atleta, ikaw ay manlalahok, gusto mong sumali sa race na yan, nakaset sa utak mo, o utak po natin, na meron tayong definite goal. No? Ang definite goal mo, hindi mag-second place. Ang definite goal mo, hindi mag-third place, hindi mag-fourth place, o hindi parang, ay, ito lang ako, okay na ako. No. Each and everyone na kasali or kalahok doon sa paligsahan, they want to finish first. That's their definite goal. At karugtong nun, dahil gusto nila mag-finish first sa paligsahan na yon or sa race na yon, doon ngayon magsiset sila ng kanilang pang sub-goals, no? Para makuha nila yung first place, no? Yung kanilang training, yung kanilang diet, prepare nila yung sarili na physically, ang kanilang mental, nilalagyan talaga nila ng tapang, nilalagyan nila ng confidence, para hindi mag-break, hindi wala ng pag-asa, hindi mag-quit agad. So, yun yung nagiging paghahanda ng mga manlalahok or atleta as segundo doon sa kanilang pinaka-goal, which is what? To finish the race. At hindi lang finish the race, to be first, no, doon sa paligsahan. At tignan naman natin sa atin bilang mga mananampalataya, sa atin that is running our race, that is marked out for us, kung ano naman yung connect at ibig sabihin nitong ating naging illustration. Sabi dito, spiritually, it is important who is first in your life. Ulitin ko po, spiritually, sa buhay po natin, importante na alam natin, naintindihan natin, who is first in our life. Ano po?
Pwedeng physically, hindi ko alam, maraming mga klase, but spiritually, pinakamahalaga, no? Sa buhay natin ito, hindi dapat physically ang pinaka-importante sa atin. Yung spiritual nating buhay, lalo na tayo, mga mananampalataya. Because sorry na medyo nasasamid-samid po ako. Our physical lives will fade. Ano po, sa buhay natin ito, pwedeng ang bilis ng panahon. Kailan ka lang 20, kailan ka lang 30, makita mo, senior citizen ka na. So, that time will fade physically, but spiritually, it will last forever. Yun ang sabi ng Diyos. Kaya kung meron ka mang i-exercise, sabi ng Bible, kung meron man dapat i-equip sa buhay natin, more than anything, that is our spiritual lives. At sabi dito, spiritually, importante, doon sa bagay na in-equip mo spiritually, dapat alam mo kung sino yung first sa buhay po natin. Ano po? It is a matter of priorities. Pwede bang sabihin mo sa katabi mo, priorities. Naku po, may mga nagtatakip ng tinga, Lord, ayoko, Pastor, ayoko ng priorities. No, no, no. As Christians, we should know what our or who should be our priority. Ano po? So, sabi ko dito, next slide, who or what is first in your life will decide what kind of Christian you will be. Ano po? Andoon na yung keyword Bilang isang Kristiyano, hindi na dapat to inuulit-ulit sa totoo lang. Dapat automatic na to sa ating mga puso't isipan. Who should be the first sa ating buhay? Because yun ang katotohanan. Christian ka ba o hindi? Because doon sa sagot mo, if mali na agad yung sagot mo, parang pwede ka nang tignan na, Christian ba to? O Christian ka ba? Kasi parang hindi naging swak yung dapat first mo o yung center mo sa buhay na meron tayo. No? So, pwedeng sa labas, yung mga taong hindi nakakilala sa Panginoon, pwedeng ang dami nilang who and what na mga una sa kanilang mga buhay. They will give you different answers. But for us as Christians, we should know, we should have that one answer sa ating mga puso't isipan na, yes, siya dapat, o ito dapat ang una in my life. No questions, non-negotiable, wala tayong conditional, hindi to conditional statement and all. That period, ito dapat ang una sa buhay ko bilang Kristiyano. Sige, pwede bang palakpakan mo si Lord dyan, kapatid? Naalala ko kaninang umaga, ang prayer ko sa Panginoon, Lord, etong mensahe na ito, maybe to some of us, parang marami ng beses na naririnig namin ito, Panginoon. But let the Holy Spirit remind us. No? Some of us, baka nire-remind tayo ng Panginoon. Some of us, baka in-encourage tayo ng Panginoon. Some of us, no, including myself, baka nire-rebuke tayo ng Panginoon. Nililid tayo ng Diyos na, anak, ang layo mo na. Anak, nawawala ka na, nadidiskaril ka na. So, I am making a way for you to come back. I'm making a way for you to be on the path na inihanda ko para sa iyo. Yung race that I set for you. Ano po? So, let this be a message na hindi tayo maboring. Hindi tayo parang, alam ko na. No. Hayaan po natin na si Lord magsalita po sa atin sa hapong ito. Na sa gayon, aalis tayo sa lugar ito, uwi tayo sa ating mga tahanan, ilalakad natin yung panibagong linggo natin, andun yung hope natin, hawak-hawak natin ang salita ng Panginoon. Sige, pwede mong palakpakan mo muli si Lord. Thank you, God. Again, no, as Christians, mamaya, sasagutin ko po yan. No? Hindi ko pa naman sinasagot kung who should be our first priority bilang mga Kristiyano. First question sa hapong ito, no, bago tayo magpatuloy. Ang sabi ko dyan, next slide, what comes first in your life? And this is my prayer. Can we be just honest or can we just be honest sa Panginoon sa hapong ito? Because we can say that, pwede, with our lips, sabi doon, it's the Lord. Pwede ko sabihin, it is the Lord that is first in my life. But the problem is, many of our situations, many of our issues sa buhay natin, hindi naayos. Bakit? Dahil sa una pa lang, in denial na tayo. Sa una pa lang, hindi na tayo honest sa Diyos. Naalala ko bigla si Samuel, kinausap siya ng Panginoon as he searches. He's looking for the next king of Israel at that time. Tinitignan yung mga tao. Ito si ganito malaki, ito si ganito malakas, ito si ganito matapang, ito si ganito matipuno. Pero ano ang balik sa kanya ng Diyos? Samuel, no, ang mga tao ay tumitingin sa outside appearance. But I, your God, I'm different. I look at the heart. No, pwede bang sabihin mo sa katabi mo, si Lord ay tumitingin sa puso. No, si Lord ay tumitingin po sa puso. Pwede nating sabihin, pwede kong sabihin na si Lord ay una sa buhay ko. But then again, the Lord looks at the heart.
At ang marami sa atin, hindi tayo napupunta doon sa kalagayan na nais ng Panginoon sa atin. Bakit? Sa anong kadahilanan? Dahil dito pa lang, hindi na tayo nagiging honest. So my prayer today for all of us, including myself, Lord, let's be honest sa'yo. When it comes to this question, what comes first in our lives? Ano ba talaga yung sentro natin sa buhay natin today? I'm not talking about 5 years ago. I'm not talking about yung buhay mo 10 years ago. Pwedeng noon, active ka sa ministry. Pwede noon, ang init-init mo sa Panginoon. Pwede noon, andun yung heart mo to give glory to the Lord sa lahat ng bagay, aspeto ng bagay sa buhay mo. But I'm not talking about those days. Those days are over. No, nagpass na yung mga bagay na yun. Nagpass na yung mga araw na yun. I'm talking about today, right now, at this hour. What comes first in our lives? Ano po? Pastor, bakit ba kailangan mong malaman kung ano yung una namin sa buhay namin? Or ba't ba kailangan namin itong isambit? Bakit ba kailangan namin itong alalahanin? Bakit ba kailangan namin itong isipin? Ang sabi po sa Matthew 6 verse 21, this is my first verse sa hapong ito. Sabi dito ng Panginoon, "For where your treasure is, there your heart will be also." Again, ulitin ko. For where your treasure is, there your heart will be also. Kung asan yung mga bagay na tingin mo, ito yung treasure para sa'yo, yun din ang ikakabig ng iyong puso o ilalagay mo, yun ang laman ng puso mo, yun ang laman ng isip mo, yun ang iyong sinasabi, yun ang iyong desire. So, yun ang sinasabi ng Panginoon. So, dun sa una kong tanong, it is a reminder na ano ba ang nauuna sa atin today? Ano ba ang sentro ng buhay natin today? Ang daming pwedeng maging sagot dyan, but I believe, I pray that the Holy Spirit will speak to us nang nawa maitama, mailip tayo doon sa pinaka-nais na makita sa atin ng Panginoon kung ano dapat ang inuuna natin sa ating buhay. Pwedeng sabihin mo sa akin, Pastor, ang treasure ko right now is myself. Myself. Ano po, yun nga, no, may mga ganun, no, yung ourselves, no, yung mga, ano ba, yung mga uso, mga me time and all. Hindi ko naman sinasabing masama yun, pero again, is that your treasure? Is that the thing that you treasure the most? Ano po, yourself to the point that it is over God? Ano po, yun na, no, na parang, pwede namang mahalin ang sarili, pero not to the point na parang initsapwera mo na si Lord. Dahil sobrang mahal mo ang sarili mo, ayaw mong makanti, ayaw mo yung parang mapagod ka, ayaw mo yung parang makunan ka lang ng konti. No? When it comes to the things of God, meron talagang sakripisyo. Meron talagang sacrifice. Meron talagang pagpapagal. Pero dun pa lang, parang, hindi, tinitreasure ko yung sarili ko eh. Na to the point that you compromise the Lord in your life. No? Dun ba natin tinitignan o yung ba ang mga treasures natin today? Sabi ko, I have this example. Maybe we are so entitled. Nako po, we are so entitled of who we are. Maybe doon tayo, proud na proud tayo. We have a proud heart. No, na in the end, talagang yung relationship natin sa Diyos ang nako-compromise because that is where our treasure lies. Ano po, doon natin talagang hawak na hawak, kapit na kapit yung ating buhay doon sa parang title na meron tayo today. Our emotions. Ano po, yung ating mga emosyon. No, maybe we are too emotional na in the end, yung parang na-overwrite niya na. Yung dapat si Lord ang una sa ating buhay. O ang Diyos bilang Panginoon natin dahil ang sasabihin natin sa Lord, Lord, masakit eh. Lord, takot ako eh. Lord, punong-puno ako ng worries eh. O punong-puno ako ng doubts, Lord eh. O galit ako, Lord eh. No, ito yung mga bagay na sabi ko nga, when we are being emotional, nawawala na pati si Lord sa buhay natin. Lord, diyan ka lang sa tabi. Malungkot ako, Lord. O, Lord, ayoko muna mag-church. Ayaw muna kitang tignan. Ayaw muna kitang tawagin, Lord God. Masama ang damdamin ko right now, Diyos. Ano po, in my life, sabi ko nga, nagdaan din ako sa ganyang buhay. And kahapon, naalala ko sa YA, merong ganong tanong, yung word na emotional. Ikaw ba to? Or gusto mo ba to? Hindi. And I firmly say, I don't want it. Ayoko. Bilang mananampalataya, bilang pastor, yes, there is emotions.
There's joy, sometimes merong sadness, merong mga fear, sometimes may mga worrying. But then, at the end of the day, I know my priority as a Christian, as a believer. I know where to call for strength. I know where to call for courage. I know where to call for the things na pwedeng, na meron in my emotions that in the end, magiging katuwang ko, magiging gamit sa buhay ko na sa huli, meron man akong ganitong mga pains right now, meron man akong ganitong mga emotions right now, pero hindi ito magraran sa buhay ko dahil alam ko may pangako ang Diyos ko. May sinasabi ang Panginoon ko sa buhay ko at doon ako magpapanghawak sa kung ano ang meron ang Panginoon ko in my life. Sige, pwede palakpakan mo si Lord. Over my emotions. Kaya at the end of the day, yun yung akin bilang pastor, bilang mananampalataya na Lord, hayaan mong mabuhay ako, hindi sa emosyon, pero mabuhay ako ayon sa pangako mo, ayon sa salita mo, ayon sa sinasabi ng salita mo, Panginoon, sa buhay namin, O Diyos. And marami pang mga bagay. Maybe pain is where your treasure lies. Pain. Kaya pag andun ka, talagang sakit na sakit ka, hindi ko alam sa mga bagay in your life. Sorrow, bitterness. Ano po, ang daming mga bagay, no? Examples ko lang naman ito. Immaturity, baka yun yung treasure mo right now. Ngayon, okay ka, bukas hindi. Ngayon, mahal mo si Lord, bukas hindi. No? Ngayon, worship ka sa Lord, bukas i-curse mo na si Lord. That is immaturity. That is childishness. Ano po, na hindi firm yung ating, hindi stable yung ating pananampalataya dahil yun na nga, kapag doon ka nag-lie, paiba-iba. Sa immaturity, paiba-iba. Sa childishness, paiba-iba. Nagbabago kada, hindi ko alam kung paano yung magbabago. But then again, ito yung reminder sa atin ng Panginoon na pakaingatan natin yung mga bagay na dapat una sa buhay natin. Because where your treasure is, there your heart will be also. And many Christians, mga kapatid, no, lahat tayo, kinakausap ng Lord, don't realize that we are guilty of having these wrong priorities. Alam niyo po yun, ang daming, yun na nga, sa buhay natin na parang guilty tayo na, Lord, oo nga, baka right now, sabi ko nga kanina, pwedeng 10 years ago, si Lord ang una mo, pwedeng 5 years ago, andun ka talaga na dinedeserve mo ang Diyos, siya talagang una in your life, but I'm not talking about those dates or those days, I'm talking about today. The Lord wants to know who's the first sa buhay mo today. And pwede natin sabihin, Lord, kasama ka naman. May mga ganun tayong arguments sa Diyos. Lord, kasama ka naman. Kasama ng pamilya ko, kasama ng trabaho ko, kasama ng negosyo ko, kasama ng pag-aaral ko. Lord, kasama ka naman. Ano po, no, naalala ko, noong mga nakarang araw, we talk about yung setting sa classroom. Ano po, may mga sa mga kasama natin sa church, no. May mga chats kami na about setting sa classroom. At sabi ko nga, hindi naman uso sa school namin yun before, pero baka sa inyo uso, no. Nasa loob ng isang classroom, merong row 1, row 2, row 3, row 4, row 5. Sino dito kasama ko sa row 4? Yun na nga yung mga joke na row 4 o row 5, row 6. Depende kung gaano kayo karami sa school. Ano po. Pero again, I would like to share this illustration na pwede nga, baka sa buhay natin, in our faith, pwede mo sabihin, Lord, kasama ka namin. Kasama kita. Lord, ikaw kasama ka sa ingredient ng buhay ko, Panginoon. Pero ang tanong, kapatid, anong role sa kung nasaan si Lord sa buhay natin today? Baka pag tinignan tayo ng Diyos, ni row 4 wala si Lord. Ni row 5 wala si Lord. May iba pang proud na sasabi, hindi si Lord, hindi man siya row 1, siya ang row 2 ng buhay ko. Pero is that enough for our God like ours, na ilagay natin siya sa row 2 ng buhay natin? Or may much better pa tayong pwedeng ilagay na posisyon si Lord sa ating mga buhay? Ano po? Yun na yun eh. Sometimes parang okay na tayo na si Lord ay andun lang, kasama lang sa classroom na meron tayo. No? We look at the classroom as yung buhay natin. Na si Lord ay andun sa dulo, katabi nung trash can. Si Lord andun sa dulo, malayo doon sa harapan. Andun si Lord, andun naman siya, somewhere there, andun si Lord. But is that enough for us Christians? Na in the end, mamaya may verse tayong babasahin na
si Lord ay merong ninanais sa bawat isa po sa atin na doon natin ilagay ang Diyos sa ating buhay. Again, as Christians, we don't realize it. Baka pwedeng naloko tayo ng enemy over the years, parang naging kampante tayo, naging complacent tayo sa ating pananampalataya na kapag tinignan tayo ng Diyos today, hinimay tayo ng Lord, sinulit tayo ng Panginoon today, makita ng Diyos na even yung fourth row, parang hindi mahagilap si Lord sa ating mga buhay. Again, this message is not to condemn us, including myself, but to remind us na, Lord, oo nga pala, baka as of this moment, ang layo-layo mo na sa akin, or ang layo-layo ko na sa'yo. Ang layo-layo na kung saan dapat andun ka, pero naisantabi pala kita, Lord. Akala ko okay tayo, Lord, pero nung tinignan ko right now ang buhay ko, ang layo-layo na pala natin sa isa't isa, O Diyos. Ano sabi ng Panginoon? Ano po, naku, parang ang bilis ng preaching ko, no? Ano sabi ng Diyos in Matthew 6, verse 24? Ano sabi ni Jesus dito? No one can serve two masters. Yun ang totoo. Pwedeng sinasabi mo, Pastor, kayo ko mag-multitask. Multitask ng alin? Mundo at si Lord, parang ang hirap naman nun. Ang sabi ng Bible in Galatians, for the Spirit of God never connects with the flesh of this world. Hindi pwedeng maisama sa isang room ang Espiritu ng Diyos at ang Espiritu ng mundo. Hindi pwede. Hindi pumapayag si Lord dyan na parang sala ka sa lamig, sala ka sa init. Ngayon, mainit ka, pagdating ng Monday, makamundo ka ulit. Hindi pwede. Hindi pumapayag si Lord ng ganong klaseng pananampalataya. Hindi pumapayag si Lord ng ganong klaseng Christian life. Pwede mo sabihin sa Panginoon, Lord, okay na to, at least meron ka namang puwang. Pero sa harapan ng Panginoon, that is not acceptable. Dahil ang Espiritu ng Diyos, ang Diyos Himself, He is holy. Pwede ba sabihin mo sa katabi mo, He is holy. Holy si Lord at hindi papayag si Lord, no, na ang buhay na, yun na nga, in the end, kung alalahanin natin, sobra yung ginawa ng Diyos. He even, yun na nga, His begotten Son, Jesus Christ, andun, laid on the cross just to give us a new life. Tapos, hindi, ang gagawin natin, isasama natin si Lord sa flesh na meron tayo. No. God doesn't want that kind of relationship. Kaya, ngayong hapong ito, siniset ng Lord kumbaga, yung statement straight. Kinakausap tayo ng Diyos na andun siyang straight sa atin sa hapong ito that He doesn't want to be parang mixed with a life that is worldly. Ano po? Kumbaga, yung trono ng pagiging una sa buhay natin, ayaw yun ng Diyos na magkaroon ng kahati. Ayaw ng Diyos na parang magkaroon yun ng parang lamat na, okay naman to Lord, o ikaw ay 1A, at itong bagay na to, 1B. Hindi. The Lord wants to be the first, sa ating mga buhay. Sige, pwede mong palakpakan po natin si Lord dyan. Ito sabi ng Lord again, no one can serve two masters. For either he will hate the one and love the other, or else he will be loyal to the one and despise the other. So, ito ang Diyos. Kanina pinag-usapan natin what comes first in our lives. Saan natin ano yung mga tinitreasure natin sa buhay natin today? Ito mga bagay na ito ay nagbibigay kaluguran sa Diyos? Or, let's be straight, si Lord ba ang nagiging una sa buhay natin? Baka may term sila doon, no? Sana maintindihan po ninyo, lip service na lang tayo. Ano ibig sabihin mo, pastor, ng lip service? Sa salita mo, sinasabi mo si Lord ng una in your life, pero deep in your heart, there's something else. There's someone else that takes that position in your life, in our lives today. So, ito yung katanungan. What should be the first in your life? Na tinatawag ko po, sino bang nag-keyboard? Si Jillian. Tinatawag ko po siya. Di pa naman po ako tapos, pero sige po, kaya natin na kausapin na tayo ng Panginoon at this moment. What should be first in your life? Kanina, I pray naging honest tayo. What comes first in our lives today? And as we realize na
Ito na pala yung una sa buhay ko right now. So tuturuan tayo ng Diyos sa mga pagkakataon na ito, what should be the first sa buhay natin? Ano ba dapat ang una? Ano ba dapat yung undisputed, no? Undefeated, undisputed na siya ang andyan dapat in our lives today? Ano bang pwede nating naiisip? Pwede bang possessions yan? Possessions that the Lord has entrusted us. Ito yung problema na po, sometimes, ang pera, ang possessions, no? Hindi lang naman pera, but again, kasama yan sa possessions na pinagkatiwala sa atin ng Diyos. Sometimes, hindi natin napapansin, yun ay nagiging una sa buhay natin. Yun ay nagiging Diyos natin. Yun ay nagiging first natin. Yun ay nagiging number one natin in our lives. To the point na even our relationship sa Panginoon, nako-compromise because of it. Time, di ko alam, time sa pera, no? Dahil gusto mong, ewan ko ba, yung heart na parang gusto mong makalikom ng pera na in the end, nako-compromise na si Lord. Wala ka ng oras sa Diyos, ano? Sa giving mo, dahil talagang gusto mong, talagang kahit doon, pinagdaramutan mo si Lord. Na again, alam mo naman na siya ang nagbigay sa iyo niyan, siya ang nagpala sa iyo niyan. May verse in the Bible, siya ang nagbigay, siya rin ang kukuha. So, at the end of the day, parang wala na ako doon. Ito yung number one sa buhay ko eh. Wala na akong pakialam na kahit si Lord nang maapektuhan, yung relasyon ko sa Lord na maapektuhan, basta, ito yung tinitreasure ko eh. No? Is that possessions that ito ang treasure natin today? Again, sabi ng Panginoon, no one can serve two masters. No. Hindi pwede. Hindi pwede. Ano yan? Power? Position? Ano ba tayo right now? No? Ang Lord, about isa sa atin may in-entrust na positions. No? Sabi ng Lord, in the Old Testament, binigyan niya ang karapatan, o binigyan niya ng karapatan ang mga tao to have dominion sa kanyang creation, sa mundong ito. So, ano yung dinodominion mo ngayon na ini-entrust sa'yo ng Lord? Maybe ikaw teacher ka, maybe ikaw employee ka, maybe employer ka, maybe businessman ka, maybe housewife ka, maybe house husband ka, anak ka. Ano ba yan? Yan ba ang mga bagay that is your treasure today? Treasure, wala namang problema, but yung treasure that is more than God. Yun ba yun, mga bagay na yun sa hapong ito? Or the pleasures of life. The pleasures of life. Pwedeng, hindi ko alam, kotse, bahay, hindi. Maraming pleasures of life, kapatid. But ang tanong, is that your treasure sa hapong ito? Treasure na in the end, kapag tinignan na natin ng maigi, parang more than na to sa Diyos, O kapatid, parang more than na to sa Lord, Parang itong mga bagay nito, parang si Lord, naiitsipwera na dahil this is where your treasure lies. Yung heart mo, andito na sa mga bagay nito, more than God. These things, kapatid, is just my example. But marami pang mga bagay na unless we are careful, the things, sabi dyan, the things of the world, next slide, kapatid, yan, the things of this world can easily and quickly knock God out of first place sa buhay natin. Mga bagay, kapag hindi natin nabantayan, kapag hindi natin tinignan, pag hindi natin nilagay doon sa place na dapat andoon lang sila, can easily knock, sabi noon, God out of first place sa buhay natin. So si Lord, nagdedemand ng Diyos. Hindi second place, hindi third place, hindi row 4, hindi sa tabi ng basurang gustong tumira ang Diyos or makita ang Diyos sa ating buhay. He wants His life or ang Diyos sa buhay natin makita to be the first in our lives. Pwede ba sabihin mo sa katabi mo, first. First. Una si Lord. At again, this is a reminder na baka andito tayo sa ganitong sitwasyon sa hapong ito. Na, oo, mahal natin ang Diyos, pero pang fourth option lang natin si Lord. Oo, mahal natin si Lord, no question. Pero pang 10th place lang pala sa mga bagay na mahal natin. Meron pa tayong 9 things that we love more than God.
Ano po? Naintindihan natin na pagdating sa Diyos, He should be number one. No? Minsan parang ang ano natin, notion natin, yung family, okay naman yun, mahal natin ang family natin, mahal natin ang mga ginagawa natin, mahal natin ang mga pinagkakatiwala sa atin, no? Mahal natin ang ministry natin, mahal natin ang mga bagay-bagay, pero baka yun ang problema. Pag tinignan natin, rank 1 to rank 5, nasa hulihan si Lord. It should not be the case. Our God should be number one sa buhay natin. No matter what. Sabi mo nga sa katabi mo, no matter what. No matter what, kapatid. Nandun ka sa kasiyahan mo, andun ka sa overflow ng buhay mo, andun ka sa troubles mo, andun ka sa testings ng buhay mo. Our God should be number one. Yung place ng Diyos sa buhay natin should not be dependent kung kailan tayo, kung ano ang pakiramdam natin, kung anong sitwasyon natin. Dapat yan ang hindi magbago sa buhay natin na ang pwesto ng Diyos in our lives should be always the first. Should be always number one. Should always be the center of our lives. Sige, palakpakan mo si Lord dyan, kapatid. And we can or pwede natin itong tignan today like this. Next slide. We must actively choose to give Him first place in every area of our lives. Again, we must actively choose God. Pwede bang sabihin mo sa katabi mo, actively choose God. Hindi yung parang, sabi ko na yan 10 years ago, nung tinanggap ko si Jesus sa buhay ko, alam na niya yan na siya na ang Diyos ko. Minsan ganun tayo sa Lord, no? Yung mga thoughts natin sa Lord, parang recollection na lang. Parang nung ako'y kabataan, binigay ko yung sarili ko sa Lord, so siya nang una sa buhay ko. But in the end, siguro mas maganda, mga kapatid, na andun tayo, Brianna, yung TV. Doon tayo sa heart na day after day after day, time after time after time, andun tayo sa puso na, Lord, I actively choose you. Choose you as my God, as my Savior, as my protector, as the first sa buhay kong ito, O Diyos. Hindi passive. Hindi yung parang, yung taas-taas ka na ng kilay when it comes to God. Hindi naman, no? Hindi ko naman minamali yung taas ng kilay. Pero may mas more pa doon. Ando yung gigil mo. Ando yung desire. Ando yung heart. Ando yung hunger. Ando yung thirst mo na, Lord, Ikaw ang una. Period yun, Lord. Walang question. Ikaw ang una. Andun ako sa taas, andun ako sa baba, may pabor man o wala akong pabor, Panginoon. Ikaw ang una sa buhay ko, O Diyos. Yun yung sinasabi dito sa ating tinatalakay sa hapong ito. That we must actively choose to give Him first place. Sabi dyan, no? In every area. Pwede ba sabihin mo sa katabi mo, every area. Every. No? Ang problema sa atin ganito. Si Lord hindi natin una. For example lang naman ito. Pwedeng emotions mo, pwedeng hindi ko alam kung ano yung mga first na yan sa buhay mo. At si Lord, siya lang ay sumusunod. Ano po? Na in the end, sabi ko nga, naisip ko kasi yung emotions eh. Pag emotions ang nauuna sa buhay mo, doon ka nagagalit ka na. Nagagalit ka sa tao, nagagalit ka sa kung sino-sino, to the point na nagagalit ka na sa Diyos. Dahil ano ang inuna mo, ano ang binigyan mo ng halaga? Yung not emotion mo more than God. But if you put God first in your life, if you put God the center ng buhay mo, you actively choose Him to be the center of every part of your life, alam niyo po, even yung emotions mo sa mga bagay-bagay, even yung mga emotions natin sa mga circumstansya, pwedeng baguhin ng Diyos. Kaya marami sa atin, parang nagsisisi na lang na parang nagalit na. May nasabi ng masama o may nagawa ng hindi tama. At nandun tayo, either humihingi tayo ng saklolo sa Diyos o mas nagagalit tayo sa Diyos. Pero kung titignan mo, naging resulta na lang yun dahil mali yung naging sentro ng ating buhay. Pwede nating ibahin sa oras na ito o simula sa oras na ito. Nahayaan natin si Lord ang maging sentro na natin. Nang sa gayon, dumating ang sitwasyon, dumating ang alon, dumating ang apoy, dumating ang mga hangin sa buhay natin.
In the end, andong kang, kumbaga, hindi restored andong kang matatag. Andong kang steady ka because you know that more than this situation, hindi ako mag-hysterical. More than these circumstances, hindi ako magwawala agad. More than this mga battles, hindi ako parang mag-disengage agad. Dahil ang sentro na meron ako, siya ang Diyos ng mga Diyos, siya ang makapangyarihan sa lahat, at alam kong siya ang magiging saklolo ko sa mga bagay na ito. Sige, palakpakan mo si Lord. So in the midst of all these things, andun ka. Kumbaga, steady yung heart mo. Oo, may alon. Oo, may mga battles, pero deep in your heart, hindi ka natitinag. Kasi you know who's the center of your life. You know who's the first sa buhay mo. Lagi mo yung aalalahanin na, hindi, si Lord ang una ko. Si Lord ang first sa buhay ko. Si Lord ang first in all aspects of my life. Ano po? Sabi dito, Matthew 6:33. This is the last two verses na po pala ako. Matthew 6:33. Ito pinaka-main verse ng ating pag-uusapan sa hapong ito. Alam ko marami sa atin favorite ito. Memory verse, life verse. Baka nga sa Facebook po ninyo, lagi nyo itong sinishare. But let us look at this today na in context doon sa ating pinag-uusapan. Matthew 6:33. Seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added to you. Ganda, no? Sarap panghawakan. Akin yan, Lord. Yes, Lord. All these things shall be added to my life. Amen to that, Lord. Daming mga tao, wala namang problema panghawakan ng mensaheng ito dahil ito ay galing sa Diyos. Hindi naman ito kasinungalingan. Katotohanan nito. Pangako ito ng Diyos. Sa mga taong andoon sa ganung kalagayan, dadagdagan ng Lord o ipupunuin ng Lord yung mga bagay na pwedeng kakulangan natin today. But then again, that is not the heart of that verse. Yung sinabi kong, all these things shall be added to you. That is not the heart of that verse. Binabayan ng Diyos, tinuro yan ni Jesucristo for us to know what should we do sa buhay nating ito na kasama ang Panginoon. Sabi dyan, seek first the kingdom of God. Pwede bang sabihin mo sa katabi po ninyo, seek first. Hindi second, hindi third. Sabi ko nga kanina, hindi row 4, hindi row 10. Hindi yun ang hinahanap na posisyon, pwesto ng Diyos sa buhay natin. Hindi hinahanap ng Lord na maging kaparte lang siya ng araw mo. No. Hayaan mo in our lives na kung meron man tayong unahin sa lahat, hindi lang sa loob ng church, sa paglabas mo sa church, pwedeng nandun ka sa trabaho mo, pwedeng nandun ka sa tahanan mo, pwedeng nandun ka sa paaralan mo, and to the places where the Lord puts you today, He wants us to seek Him first. Seek Him first. God, the things of God, His kingdom, the Lord wants us to seek Him first. Pwede bang palakpakan mo si Lord sa hapong ito? Si Jesus is the perfect example for all of us. Ang buhay ni Jesus is our model. Kaya nga tayo Christians We are followers of our Lord Jesus Christ. Imagine this. Si Jesus Christ in heaven, sobra yung pagpupuri sa Kanya. Sobra yung glory na meron siya kasama ng Diyos Ama doon sa langit. Pero anong sabi ng Isaiah? Si Lord ay bumaba sa mundong ito hindi para maghari-harian. Kundi sabi doon, He is a suffering servant. Maging alipin. Yun ang naging role ni Jesus sa mundong ito. Maisip mo, doon sa langit, wino-worship siya ng angels doon, ng the heavens, wino-worship siya doon, all creations, wino-worship siya doon. And yet, sa pagbaba niya sa mundong ito, siya ay naging alipin, naging suffering servant. But then again, we see the life of Jesus. Ano yung kanyang panalangin sa Ama? Always, God, Father, let your will be done.
Let your kingdom come and let your will be done in my life. And for us, as followers of Christ, tingnan natin si Lord. I-mirror natin yung buhay natin sa Panginoon. Makita natin sa Diyos na sa buhay niya in this world, si Jesus, He wants to glorify the Father in heaven. And for us, we should do this as well. Na Lord, just like Jesus, Lord, let your will be done. Alam ko, Lord, may race ka na minark sa buhay ko, Panginoon. Lord, tulungan mo ko, samahan mo ko, ilid mo ko, Panginoon, as I put you first in my life, O Diyos. Let your kingdom come and let your will be done in my life, O God. Sige, pwede mo palakpakan po si Lord. And that is seeking God first. That is seeking God first. Seeking demands intensity. No, sinabi ko ito last Wednesday. Dinagdag ko dito. Seeking demands intensity. Seeking the Lord is not passive. It should be active. As you seek the Lord, hindi yung parang titignan mo lang. No. You have the desire. It should be intentional. Because your heart, you put Him first sa buhay mo. You want to seek Him in all aspects of your life. In every decision, in every walk, hindi ko alam, sa mga bagay in your life, maliit man o malaki, seeking God should be the number one priority natin sa buhay na ito. Naalala ko si Peter, no? Ngayon ko lang ito nasabi, no? The Lord reminded me na, ano sabi ni Peter sa Diyos? Lord, where should I go kung wala ka, O Diyos, saan ako pupulutin? Yun yung sinabi niya sa Panginoon eh. Lord, kung wala ka in my life, sabi ni Pedro sa Diyos, Lord, saan ako pupulutin? Saan ako pupunta? Anong magiging direksyon ng buhay ko, O Diyos, kung wala ka in my life? And just like us today, sana ito rin yung maging puso natin, na yung buhay natin na wala ang Diyos, kapatid, wala tayong pagdadalhan. Yung buhay natin na hindi natin sinisik ang Panginoon, seeking Him first in our lives, promise, terrible decisions, brokenness, hindi ko alam, distraction, konti pa lang yan sa mga bagay na pwedeng maging result na if we don't live a life seeking God first in our lives. Again, this is a reminder that seeking God is not passive. It should be active. And it demands intensity. It should be intentional when we seek the Lord sa buhay natin. Sige, palakpakan mo si Lord, kapatid. Ang ganda ng pangako ng Diyos, all these things shall be added to you. Sinong gusto nun? Magsabi ng amen. Ay, ayaw nyo. Hindi ako na lang. Lord, gusto ko yon. Again, no? Minsan doon lang tayo nakatingin. All these things shall be added to you. Pero meron tayong mga panalangin, Lord, bakit ganun? Pangako mo to, Diyos, all these things shall be added to my life. Pero bakit hindi nangyayari, Lord? Balikan mo yung unang statement. Balikan natin yung unang statement. Baka the problem with our lives today, we don't seek the Lord first. That is why walang all these things. Some of these things, o baka nga, wala of these things ang nadadagdag sa buhay natin because we don't seek God. Minsan, no, sa buhay natin, parang mercy na lang talaga. Grace na lang talaga ni Lord kung bakit adun pa rin tayo. Pero sabi ko nga, Lord, baka meron pang more. Meron pang more. Yung plano mo na, Lord, all these things, at baka yun din ang gustong sabihin sa atin ng Lord. Anak, meron pang more. Meron pang more dyan sa parang, yun na nga, in our lives today, dahil sa sobrang casual na lang natin sa Diyos, baka puro mercy na lang ang ating nare-receive sa Lord. Si Lord gusto kang pagpalain. Si Lord gusto kang dagdagan. Si Lord gusto kang i-increase. Si Lord gusto kang i-promote. Pero may sinasabi si Lord sa atin sa hapong ito, for us to enjoy all those things that He wants to add sa buhay natin, we should seek Him first. Sige, palakpakan mo si Lord, kapatid. Last na po ito. God will never fail us. He is true to His word. He is true to His promises.
We can never question God when it comes to His promise. Totoo ang pangako ng Diyos and He will never fail sa buhay natin. Pero ito ang pwede natin tignan sa hapong ito. Sometimes we forget in rejoicing over such an assurance, yung assurance that God will never fail us, that we must fulfill our part. Doon sa ating binasa kanina, merong dapat tayong gawin and we must fulfill it. If we would claim that divine promise. Ano po, yun eh. Yung promise ng Lord, He will add all things sa buhay natin. But yung part natin, where is it today? At dito tayo kinakausap ng Diyos. Gusto mo makita yung pinakabuod ng plano ng Diyos in your life? Again, para man ako sirang plaka, pero ito ang katotohanan. At ito yung prayer ko na maiuwi natin sa ating tahanan, sa ating mga bahay, o saan man tayo pupunta pagkatapos nito. That the Lord wants us to seek Him first. Sige, palakpakan mo si Lord, kapatid. Tinatawag ko pang praise and worship. Last verse for this afternoon. Psalm 144, verse 15. Ang sabi dito, yes, joyful are those who live like this. Baka ang tanong mo sa Panginoon, Lord, parang wala na akong joy. Wala nang saya tong buhay ko. May pera naman ako. Okay naman ang posisyon ko. May mga pleasures naman ako in my life. Pero bakit wala akong saya? Daming may tanong yan. Lalo ng mga tao na parang tinitingnan natin na sana all, sana all, sana all. Pero makita mo, nagdodroga, o nakikita mo, sorry sa term, nagpapakamatay. Because they don't see those things as giving them genuine joy. They don't see those things na meron sila that gives joy that is satisfactory. Hindi. Meron pa rin talaga silang hinahanap. And ito ang sinasabi ni David dito sa Psalm 144. Joyful indeed are those whose God is the Lord. Gusto mo maging joyful? Yung joyful that will last? Joyful that never changes? Joyful na hindi parang mood swing. Kung maganda, masaya, joyful. Kundi masaya nangyayari sa paligid, wala nang joy, ubus din ng joy. No. Sabi dito, joyful indeed are those whose God is the Lord. As we put God first sa buhay natin, there is joy. Joy that will last. Joy that will never fade. Joy that will be there in ups, in downs, in trials, in testings, in victory, in triumph ng buhay natin, there is joy. Sabi dito ni King David, as we put God sa buhay natin, the center, the first, sa top ng ating mga buhay. Sige, palakpakan mo si Lord, kapatid. Tayo po tayo sa hapong ito. Let's close our eyes as we stand. And sabi ko nga kanina, naging honest tayo sa Panginoon, and the Lord wants to seal it sa hapong ito. Can we seal it in the prayer? Yung bagay na alam mong, Lord, baguhin mo kami. Lord, patawarin mo kami, O Diyos, kung ang puso namin ay naging mali. Maybe this past months, maybe this past years, Panginoon. Lord, hindi naging tama yung aming mga priority, Panginoon. Lord, naitsapwera ka sa buhay namin, O Diyos. O kung kaparte ka man, Panginoon, Lord, alternate ka lang, Panginoon, option ka lang sa amin, O Diyos. And this is not what you want, Panginoon. You want yourself to be the first sa buhay namin. Dahil ikaw ang Diyos na may lalang sa amin. Ikaw ang Diyos na may akda ng buhay namin. Ikaw ang Diyos ang may plano at pangako at may purpose sa bawat isa sa amin, O Diyos. At ikaw ang Diyos, Panginoon, na Lord, karapat-dapat na ilagay sa unahan ng buhay namin. Dahil Lord, sa aming pagkakasala, Panginoon, Lord God, hindi ka nagdalawang isip na ibigay ang buhay mo para sa aming kaligtasan. Lord, doon pa lang, sapat na yun, O Diyos, para unahin ka namin. Bigyan ka namin ng halaga. Bigyan ka namin ng puwang, ng oras, Panginoon. Bigay namin ang aming puso't isipan sa iyo, O Diyos.
Can we say to the Lord right now? Can we make that commitment once more sa Panginoon? Alam ko, all of us here, meron tayong mga bagay, maliit man o malaki, na pwedeng kinakausap tayo ng Lord na, anak, I want to be the God dyan sa parte na yan ng buhay mo. Pwedeng sinasabi mo, si Lord naman din eh. Pero not all. Ano sabi doon? We must actively choose Him to be the center of our lives in every part of our lives, kapatid. At sige, yan mo, isuko mo na yan sa Panginoon sa hapong ito. Kayo po na mga nanonood online, sige, alam ko kinakausap din kayo ng Panginoon tonight. Surrender to Him. Submit to Him. Make Him the first in all aspects ng buhay mo, nang maranasan mo ang pagbabago sa Diyos, na maranasan natin ang paglago sa Panginoon, na maranasan natin ang pagpapala, biyaya, mirakulo na galing sa ating Diyos. Yes, Lord. We believe in you, God. We believe in your promises, Panginoon. We believe in your words, Panginoon. We believe in your ways, oh God. That's why we put you first. We want to put you first. We actively put you first sa buhay namin, oh Diyos. Can you say that to the Lord sa hapong ito? Andun yung genuineness ng puso natin, kapatid, na sinasabi natin sa Diyos, Lord, gusto kitang unahin. Unahin kita, Panginoon, sa buhay ko, Diyos. Yes, God. Salamat, Panginoon. Salamat, O Diyos. Come on, can we sing this song one more time? And as we sing it, sige, andun ka, alam mong si Lord ang una sa buhay mo. Siya ang sasama sa'yo. Siya ang magpoprotekta sa'yo. Siya ang maglilid sa'yo sa mga bagay in our lives, in your lives today. Hallelujah. We sing, I know who goes before me. Come on. The God is always by my side. The one who reigns forever, He is. Thank you, Lord. The God is always by. I know who goes before me. You're the God. Yes, oh Lord, is always. Thank you, Lord, the one. You reign, He is. You're the God of angel armies. One more time. I know who goes before me. I know it, Lord, the God is always. Thank you, God, the one who reigns forever. You're my friend, oh Lord. He's always by my side. Nothing and nothing form against. Come on! Panghawakan natin yan sa Panginoon. You hold the whole world in your. God, I'm holding on. I'm holding on. Yes, you are faithful. You are faithful, Lord, and nothing formed. Thank you, Jesus. Hallelujah. You hold the whole world in your. I'm holding on. I'm holding on. We say you are faithful. You are faithful, Lord. One more time and nothing form. In your name, Jesus, you hold the whole world in your. Thank you, God, hallelujah. To your promises, you are faithful. Come on, one more time, we sing to the Lord. Nothing for. Come on. Ano man yan, kapatid? God's your back. God's got your back.
I'm holding on, oh Lord, I'm holding on. You are faithful. Nothing more. Hallelujah, God. I know, I'm holding on. You are faithful. We say, I know who goes before me. I know who sits behind. The God of angel armies is always by my side. The one who reigns forever, He is. The God of angel armies is always by my side. Hallelujah. Sige, palakpakan po natin ang Panginoon. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Holy Spirit. Salamat, Panginoon, sa hapong ito, Diyos. Salamat sa mga salita mo, God. And I pray, Lord, panghawakan namin, Panginoon, yung aming panata, O Diyos. All of us, meron kaming dinidil sa iyo, Panginoon, pagdating sa bagay na ito, Diyos. And God, as we put you first sa buhay namin, sige, Lord, samahan mo kami. Tulungan mo kami. May mga bagay na dapat baguhin. May mga bagay na mababago, O Diyos. But God, sige, Lord, change is for the better, Panginoon, kapag Ikaw ang kasama namin, Panginoon. Kapag Ikaw nang may kinalaman sa mga bagay na ito, O Diyos. At God, sige, Lord, tulungan mo kami. Samahan mo kami, Lord. Mapagtagumpayan namin, Panginoon. Lord, yung verse na, Lord, we run the race, na nandun yung perseverance, O Diyos. Fixing our eyes on you, Jesus. Samahan mo kami, Panginoon. Tulungan mo kami, O Diyos. At God, sige Lord, hindi lang sa lugar ito, sa paglabas namin, sa paglakad namin, Panginoon. Sige Lord, remind us of what we promise. Remind us, Panginoon, of what we have said to you, Panginoon, sa mga oras na ito. Na Lord, starting this afternoon, starting today, tonight, Panginoon, God, we will put you first. In all aspects, in every part of our lives, Panginoon. We will seek you first. The things of you, your kingdom, you, Panginoon, we will seek you sa buhay namin, O Diyos. Salamat, Panginoon. And God, sige Lord, hayaan mong testimonya, hayaan mong paglago, hayaan mong pagbabago, hayaan mong pagpapala ang siyang dumagdag sa buhay namin, O Diyos. As we cling on to your promise, as we cling on to your words, Panginoon, as we stand to what is right sa harapan mo, Panginoon. Sige, pwede ba palakpakan natin si Lord bago tayo matapos? Hallelujah. Thank you, God. Thank you, Lord. God, sa iyo lahat ng kapurihan, sa iyo lahat ng pasasalamat, ikaw ang maitaas sa lahat ng ito, Diyos. God, we love you. God, we honor you. In Jesus' name we pray. And everyone say, Amen and Amen. Sige po, palakpakan natin si Lord.